lingkod sa iyong kapwa at sa iyong bayan, aalagaan ka ng Diyos. Isipin mo yung ganong klase ng kapahamakang isinuong ng isang Colonel Ariel Querubin, banta sa buhay at kasiguraduhan ng kapahamakan, subalit hindi niya ininda. Lumilitaw, hindi po siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. Iniligtas siya doon sa mga tiyak na kamatayang kanyang sinuong. Amen po. And yan ang Ariel Querubin. Opo, in fact po, before that encounter, yung aking ina, bumili siya ng napakaraming sa mga Catholics po, yung rosary. That's right. At tinatali po nila yon sa dulo ng kanilang mga baril. Oh. Dahil lang it's more of a symbol of their faith in God na talaga pong inaalay nila yung kanilang safety sa ating Panginoon. Ibig ko sabihin, ito palang Ariel Querubin, Colonel Ariel Querubin, ang iyong ama, kandidatong senador sa darating na halalan, ay matindi rin ang pananampalataya sa Panginoon. Opo, at I think po it was a necessity. At the same time, maybe he learned really how to have faith in God, especially now nung nakulong siya since 2006. Napaka-importante. The Lord played a very important role in our family's life, no? Ever since nasa military siya at nung nakulong siya. Kasi po, 7 po kaming magkakapatid. Yes. At hindi naman po madali. Minsan nga, even if you have a normal family life, ay nagkakaproblema pa rin. Ngunit sa awa ng Diyos po sa amin, yung ating Panginoon really took care of our family. Lahat ng mga kapatid ko po, mga honor students, sa mga eskwelahan, wala po, sa awa ng Diyos, wala pong nagbigay ng problema sa amin. At these things po are the little blessings we receive every day na if you only notice the blessings you get, you will really be inspired na despite all the odds and against all odds, talagang our Lord has been there for the family. And that's the most important thing. Salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, for that acknowledgement of God. Talaga namang napakatindi pala nitong Querubin family. Alam po ninyo, hindi na itong kandidato ang kaharap natin dito. Kung si Colonel Ariel Querubin marahil ang magsasabi nito, sasabihin natin kandidato kasi. Pero mga kapatid, mga anak, mga kababayan, mga magulang, mga kapatid, naku, talaga namang anak po itong nagsasalita at makikita naman ninyo yung sinseridad dito po sa binabanggit. This can only come from a long time of training on spirituality and closeness to God and upholding faith in God right inside the family. At simply because of that, saludo ko sa isang Colonel Ariel Querubin sapagkat naipakita niya na talaga namang napakatindi pala ng kanyang nagawa, hindi na lamang sa bayan, kundi lalo't higit sa pamilya. Alam mo yun ang isang matindi rito, Martin at mga kababayan. Maraming mga kandidato ang magsasabing maraming silang nagawa sa bayan. Pero kung titignan mo yung loob ng pamilya, wasak-wasak ang pamilya at yung mga anak napapariwara. Pero itong binabanggit mo sa atin dito ngayon, sa ating mga kababayang nanonood, talaga namang napakatindi ng naituro ng Ariel Querubin at ng inyong ina sa inyo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya naman hindi kayo pinababayaan ng Panginoon. Opo, that's true po. In fact po, normal naman sa lahat ng pamilya yung magkaroon ng konting problema, correct. Argumento. Ngunit po, in general po, yung talagang aming naging buhay for the past 4 years nang nakakulong. Kasi if you read the biographies of many leaders who went to jail before, right, talagang their families have played an important part in sustaining the fire and the fight, no, in their hearts. At sa amin naman, my brothers, no, when they used to ask me why we had this situation. Pero later on, they realized na okay lang naman pala. If this is the little sacrifice all of us can make for our country, we're willing to make that little sacrifice. Anyway, if you count your blessings at bibilangin namin yung blessings namin kaysa sa mga disadvantages namin, ay mas marami pa rin yung kabutihang meron kami sa buhay. At nagpapasalamat kami dahil we are still blessed despite the difficulties that we go through now. Yung ibang mga pamilyang sundalo dyan, namamatayan sila ng ama. Yung iba po ay na-aksidente yung ama at nawawala. Yung iba po, both parents pass away. And we're very fortunate that we're still in this world and we're all enjoying each other's company. And that's the most important thing. Yun ang napakahalaga niyan. Alam mo, ang maganda riyan, Martin, mga kababayan, ang aking nakikita dito sa binabanggit mo sa atin, apparently, this is just a temporary problem. Definitely po, a very temporary problem. Para bagang sa isang ginto na namina, diyan sa ilalim ng bundok, para lumitaw yung kinang, medyo, kinikikil muna, inilalagay muna sa apoy para lumantad yung ginto, kausayan ng ginto. Totoo po yan. I am sure na ganyan yung ipinapakita ng Panginoon sa inyo. So, napakaganda ng iyong halimbawa at halimbawa ng pamilyang Querubin. Huwag pababayaang pabagsakin ng suliranin ang pagiging pamilya, kundi lalo pang maging matatag ang pamilyang Querubin upang magsilbi hindi na lamang para sa inyo kundi para sa sambayanan. Very good. At alam po ninyo,
hindi ako madalas humanga sa mga panauhin natin dito, lalo na doon sa mga spokesman lamang. Pero dito sa ating panauhin ngayon, talaga namang ako po ay hats off, saludong-saludo sapagkat nakikita po natin yung sinseridad. Okay, now, tingnan po natin. Ano mga balaki ng isang Colonel Ariel Querubin pag siya ay naging Senator Ariel Querubin? Well, we have three basic platforms no for and programs for government. Yung unang umbrella po ay yung defense reform. Defense It reform. is very important po na yung ating mga sundalo, lalo na yung kanilang pamilya, ay pangalagaan natin. Kasi Naku! based on our own experience po, Oh, yung aming pamilya lamang po ay nakita namin yung importance na alam ng mga sundalo nating lumalaban sa Mindanao or kung saan man, na yung kanilang pamilya dito sa Maynila o kung saan man ay inalagaan ng ating pamahalaan. aha, Sa ngayon po, yung housing po ng ating sundalo kulang. aha, Yung base pay nila napakababa. Yung combat pay nila, I think 200 pesos aha, a month. At itataya mo yung buhay mo. Yung housing allowance nila ay 800 pesos. aha. So, nakikita natin na yung kanilang benepisyo ay napakababa kung ikukumpara sa nakukuhang budget naman ng ating armed forces. More than anything else, it is important para kay Colonel Querubin na pangalagaan natin yung ating mga sundalo. Sila po yung importanteng pangalagaan. Tao muna, no? Before doing any other projects, before doing any other endeavors, you have to make sure that our military and police personnel and their families are taken care of. Sa ibang bansa po, napaka-importante po, lalo na sa Estados Unidos at sa ibang mga first world countries, second world countries, third world countries, sa ibang parte ng ating daigdig. Inaalagaan po nila yung kanilang mga militar at yung kanilang mga pulis. Kasi yun po yung nagiging measure or standard ng pangangalaga na binibigyan ng gobyerno sa ordinaryong mamamayan. If you cannot take care of your soldiers and police, what more the ordinary people of the country? Kaya po, sana po, no, with Colonel Querubin going to the Senate, he can come up with a sort of a Magna Carta for soldiers and police na nakasaad doon yung kanilang mga benefits, klarong mga privileges, klarong mga rights, at para po walang makabiolate dito. Kasi sa ngayon po, a big part of the benefit system is discretionary. Depende lamang po ito sa kabaitan ng general, kabaitan ng presidente, ngunit wala pong clear-cut policy that would clearly define yung mga benefits ng ating mga sundalo. So that is very important. Take care of the welfare of our soldiers and police and their families. Yes, take care of the welfare, not only when they're in service, but even after they have retired from the service. Opo, at nakikita po ni Daddy, we've been staying in the camp and in military camps in the past. We've seen yung mga retirees po pumipila at 4 in the morning, 5 in the morning, simply to get their benefits. They do not deserve that. Kasi po yung sakripisyo nila para sa bayan, tulad ng mga OFWs, tulad ng mga teachers, tulad ng mga magsasaka, ay napakalaki. And for government to be treating them this way, allowing them to line up under the very hot heat of the sun, at from 4 o'clock in the morning, simply to claim their rights, is something very inhuman. Insulting even. Insulting and inhuman to their dignities. Kasi po, nakipaglaban yung mga yan, yung iba po may tama na ng bali, yung iba po di na makalakad. Tapos po papapilahin mo pa ng ganon sa ilalim ng araw. That is something that we should not allow in our society. Dapat po bigyan sila ng importansya ng ating gobyerno. Alam mo, Ariel, napakaganda na sinasabi mo. Ang problema lamang dito sa gobyerno natin, hindi na lamang hindi pinapapila yung ating mga veterano at mga sundalo at mga kapulisan at ang kanilang mga pamilya sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Kadalasan, pagdating pa doon sa dulo ng pila, walang mga benepisyong matatanggap dahil walang alokasyon, walang pera na ibinigay ang Kongreso at ang Senado. Yun po yung napaka-importante. Kaya po, it's very important na kung si Colonel Querubin ay nasa Senado, yung mga yon ay talagang susuriin niya at isisiguraduhin niya na makakarating yung bawat sentimo sa nararapat na maratingan nito. Kasi po, sa ngayon, ang daming mga changes sa allocation, minsan para dito i-move sa isang proyektong ito na wala namang katuturan. So importante po pagdating sa welfare at benefit system ng ating sundalo at pulis at kanilang mga pamilya at mga retiradong pensioners Yes. ng ating AFP ay talagang this is something that cannot be compromised and that cannot be touched. Nobody can touch the funds of our soldiers and police and their families. That should be a must. Very for good. Service. Napakaganda niyan. Alam po kaya naintindihan ko yan sapagkat halos araw-araw dito sa aming tanggapan, marami nang hihingi ng tulong. Baka naman daw pwedeng matawagan ko yung PIBAW at kung sino-sino pa para lang makakuha benepisyo. Madalas ko sabihin, wala pong pera dahil walang iniakda ang inyong kongresista at ang inyong mga senador. Ito pala ang gagawin ni Colonel Ariel Querubin pag nanalo. Kaya lahat pala kayong mga dapat veterano, kayong mga retirado, kayong mga nasa serbisyo,